Ay, paano? Kapag may itinanim, may aanihin. At kung may pagtitiyaga, may magandang bunga na makukuha. Ganyan ang araw-araw na prinsipyo ni Tatay Enrique Valentin, isang magsasaka rito sa San Luis, Pampanga. Sa pagtatanim niya, binubuhay ang kanyang pamilya at sa pagtatanim ay nakatutulong din siya sa mga kabarangay. Bilang magsasaka, malaking tulong sa aking pamilya. Naitaguyod ko ang aking pamilya at napag-aral ko ang aking mga anak. Bisitahin natin ang sakahan ni Tatay Enrique at kumustahin siya sa KKB Kwentong Kabarangay. Yo! Welcome naman natin sa LT at sa Net25 si Sir Enrique Dungka. Delica sir! Kumusta? Magandang umaga! Hadi May kayo pabag dito. po, may pabag. Ako naman po. Kumusta ka po rin kay Net25? Yan! Gandang sarap! Ang naintindihan ko na, kumusta naman ang mga nanonood ng Net25? Parang something like that na. Yan. Okay. Kapampangan ka na. Oh. Sir Enrique, kumusta po ang ating kabuhayan? Ito pong ating mga palayan dito nakikita natin medyo binabaha po. Opo, kasi po sa nagdaan na bagyo na yan, medyo yung iba po naapektuhan po sa bagyong Christine. Pero okay naman po yung pag-aani namin, medyo maganda naman po ngayon. Ano pong season ng anihan po natin, di ba? Ganun din po sa ibang region, April, May, October. Sa ngayon po, kung tawagin nito, dayatan. Pangalawang lagay. Wow. Yung kwan namin sa kalanan namin, tinatawag na kalanan pag tag-araw, pan-December pa lang po yun. My friend, so syempre alam na alam niya, 'di ba? Kasi isa ho siyang legit na magsasaka. Gaano katagal na ho kayong nagsasaka, tay? Ako, nag-umpisa ako sa pagsasaka at 13 pa lang ata ako kung 15. Ako nakatuwang ng aking tatay. So bali last year lang po kayo nag-13, ano po? Ay, bakit? Gusto ko sabihin sa kanya, tama naman. Kaniniwala po ako kasi 10 years old. So bali po, Sir Enrique, ilang taon na po tayo sa ganitong negosyo, pagsasaka? Pagsasaka po, mula siguro 15, siguro mga 30 years na po ako. 30 years. Opo. Bakit ho ito? Dahil ito na po ba yung naipamana sa inyo ng mga magulang nyo? Yun po kasi pagsasaka, yan na po ang nakagis na namin sa aming mga magulang at dinatnan namin. Yun lang, saka pangingisda. Kumusta naman po ang ating pagsasaka? Ano pong itinatanim po natin dito sa ating... Yung kuha namin ngayon, variety namin sa pagsasaka ngayon, kamukha nito, 342. Ngayon, yun ang variety po. Opo. Sino po yung kasama nyo sa pagtatanim ho nito? Meron na ho ba kayong mga kasama dito? Mga trabahante po ninyo? Yung isang anak ko hindi po natapos sa isa pong kasama ko sa mga kapatid ko po. Yung kapatid ko pong isa. Saka mga pamangkin. Yung ganun po yung mga samahan ko dyan. My friend, hindi po kasi madaling magiging magsasakay. Kagaya niyan. Kalaban nila, bagyo, baha. Sa laki diba? nito, ilang hektarya po ito, sir? Ito po sa kumo 2.5 po yan. 2.5. Diba? Ano yung mga pinakamatitinding parang challenge ng isang magsasaka para manggaling na po sa kanya kung ano po yung mga pinagdadaanan po? Unang-una po, yan po kalamidad, bagyo. Pagkatag-araw naman po, yung pong daga. Okay. Tapos yung pong mga sako naman po, habang nag-aalaga ng pala, yung black. Yung black bag. Ayan. Magsasaka rin nanay ko eh. Yan din inaangal niya. Kaya nga yung ating mga kababayan, yung pang mga bigas ninyo, isa yan sa dahilan bakit hindi kayo dapat nagsasayang, my friend. Kasi matinding pinagdadaanan nila. Ang hirap, di ba nga, ang daling kainin pero ang hirap itanim, ang hirap alagaan, nakaka-relate ako. Daga rin ang problema po sa Mindoro, yung mga palayan doon. Okay. At dahil doon, my friend, nagtayo daw kayo ng organisasyon. Ayan. Para sa inyong ito maganda mga po, mga magsasaka. kabarangay, pakinggan nyo ito, panoorin nyo ito. Bakit po naisipan at ito ay pinamana sa kanya ng... Ako po, mula pong nang ako naging chairman, naisip ko po dahil yung nauna kong nakita sa pagsasaka mga tatay ko, kalabaw, tapos mano-mano. Ngayon po, nung ako lumapit ako sa mga dapat lapitan, ngayon meron po kaming tractor, meron kaming 4 wheels, meron kaming combine, para po sa land preparation, mabilis po.
Kaya yung mga magsasaka medyo nabawasan po yung gastos nila. Ito po sir ay bago niyo po ituloy, ito po yung para pong co-op nyo, parang cooperative, Kooperatiba farmers ng mga magsasaka? association na inyong itinayo. Sa amin po, asosasyon pa lang po. Opo. Ayun. Ano po ang tawag sa ating asosasyon? Kanyupan Farmers Association po. Ayan. At ang layunin po ng ating asosasyon, bukod po sa nabanggit nyo po, ayan, pwede nyo pong ituloy po. Ang layunin ko po sa aking mga asosasyon, mayangat ang antas ng pamumuhay po ng mga aking mga kasama magsasaka. Para po, kasi po, mayroon po silang pinag-aaral. Pag gumanda po hindi po sila mahirapan sa mga gastusin po nila sa eskwela. Friend, ito yung isa sa nakikita kong pwedeng maging problema rin natin bilang country. Kasi halimbawa, hindi ho natin tinulungan yung mga farmer natin at hindi ho maging maganda yung kanilang buhay. Marami sa mga farmers natin ayaw maging farmer. Halimbawa, yung mga anak, magtrabaho kayo or mag-aral kayo. Hindi natin na ayaw nating tanggalin. Oo, kasi pero yun nga, sa buhay na kanilang kinalalagyan, may hirapan 'di ba? So anong tulong ba ang kinakailangan ng mga magsasaka ano para po mga proyekto po ating mapanatili? sinasagawa? Sa mga alam ko ngayon na linalakad ko sa aming asosasyon yung para makakuha yung mga kabataan. At kumukha sa akin, yung mga kabataan, yung mga anak nila, sinasama namin sa pag-traktor, sa pag-combine, para po malaman nila kung paano kahirapan namin na dinanas sa pagbubukid. Opo. So at ano po mga tulong po na bibigyan niyo po sa ating mga miyembro? At ilang miyembro na po tayo ngayon? How many members strong na po ang ating asosasyon? Dati po yung member ko 32, ngayon po naging 46 na. Marami na yun. Kasi i-multiply mo sa pamilyang natutulungan. Doon tayo kumuha, di ba? Doon natin tignan. Yung barangay nila halos natutulungan na, di ba? Ano po yung mga naipundar ng ating mga miyembro or kayo po mismo? Bilang tulong na nakukuha po. Nung sinimulan niyo po itong asosasyon. Yung mga member ko po, nakabili po sila ng mga traktor. Kamukha po ng asosasyon namin, nakakuha po kami ng combine, 4 wheels, po, mga STW, yung mga patubigan po. Ano yan? Parang hihiramin sa inyo? Mayroon bang kailangan na irentahan? Mga ganun? At paano maging miyembro din pala doon sa inyong organisasyon? Madali lang po yung maging member sa amin. Nung una po, bali 50 pesos lang po yung membership fee namin. Pwede ka na po sumali sa aming asosasyon. Ngayon po, ang ginawa namin sa mga irrigation namin, yung gastos namin, ino-audit namin pagka bago umani, doon namin malalaman kung magkano yung binabayad sa amin ng mga member. Mahusay. Maganda. At maraming benepisyo na kukuha at marami kayong natutulungan na magkaroon ng trabaho. At meron po ba tayong mga halimbawa parang workshop o mga pagtuturo pag ginagawa, yung parang hands-on. Para mas lalo pang lumawak ang kaalaman ng ating mga magsasaka. Nagtuturo po kami ng FFS sa mga Ano yung FFS? Sorry sir. farming agriculture po. Kamukha po ng ituturo namin paano yung pagsasabog, paano yung pagtatanim, tapos kung paano alagaan, tapos paano po yung mga peste, kung paano namin susupuin. Ganun po. Ako po kasi tapos po ako ng training sa agriculture, kaya po naibabahagi po sa amin mga member po. Yun din po ba ang pwede nyong parang ibigay na advice sa ating mga magsasaka na kailangan pinag-aaralan natin at inaangat natin yung ating kaalaman tungkol sa pagsasaka? Opo, sa mga kasama po magsasaka, sa mga ay po, dapat po kung sino po yung namumuno, siya pong magseseminar po sila, tapos kung ano naging kaalaman nila, ibahagi po nila sa mga magsasaka para po maiangan natin po yung mga magsasaka natin, mga antas po nila sa kaalaman sa pagsasaka. Last na lang po sir, paano po napaganda o na-improve ng pagsasaka ang buhay niyo po at buhay ng ating mga kabarangay na magsasaka rito? Ako po, nung una po, nahirapan ako sa mga anak ko. Pero nung napaunlad ko po yung aking pagsasaka, napagtapos ko po ng pag-aaral yung panganay ko na naging teacher po. Yung pong isa, mandyan na po sa ngayon, yung pong isa, mekaniko. Yun po, dati po, nung wala po, hindi po maangat yung aming hindi ko po mapag-aaral yan. Pero ngayon pong umunlad na kami,
napagtapos ko po sila. Laki talaga ng factor, friend, kapag yung iyong profesyon na pinapasok ay inaaral mo rin para mas mapabuti pa at mas mapaganda pa yung pagkita. Totoong may buhay sa bigas. True. Diba? Saan po True nakakarating that. ang mga inaani natin? Ito pong mga sinasaka natin. Yung pong inaani namin na dalawang po, meron pong local na trader po, meron pong tayo sa national. Yung pong halos na napupunta po sa NFA po. Opo. Tapos yung iba po sa mga local po, yung pong mga direct buyer na sinasabi nila. Malayo nararating. Oo, at Malayo. marami ang napapakain. Tama. At doon sa mga kanilang inaani rito. Na kung meron ho pa kayong dagdag na payo sa ating mga magsasaka na possible, sir, lalo lang ngayon, yung pag binabagyo-bagyo kayo, minsan kasi inuutang nila, friend, yung kanilang mga pinangtatanim. Ano ang inyong payo sa kanila? Ang payo ko lang sa mga kasaba kong magsasaka, sipagan, tiyaga, yung po unang-una. At katapos pag mag-aral po tayo kung paano masenso sa ating pag-aani, sa ating mga palayan. At my friend, paalala lang natin yung kanila pong Registered ito. asosasyon ay rehistrado sa SSC. Tama po ba? SFC. Rehistrado po sa SEC ang aming sa government po. Ayun. Ayan na, di ba? Yun naman ang maganda. Ano pong lasa na po, ano pong inyong pangarap po para po sa inyong Farmers Association? Pangarap po sa aking pong asosasyon, mayangat ko ang antas ng mga magsasaka ko po. Yun po ang para po pagdating ng araw, asensado po kami lahat. Ayun. Check. Lagi tandaan, i-multiply natin sa pamilya. Lagi. Diba? Lagi. Benefit ng pamilya. Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.